Okay, good afternoon guys. Ito nga at meron tayong bago ngayon na ginawa. Ito ay pang foot pump na naman. So hindi naman bago yung sistema na yan na yung foot pump ay kaya ang kaibahan lang ngayon isa sa Mindanao yung kaya hindi niya po pwedeng i-ship yung airgun niya. Kaya ang bibigay ko sa kanya ngayon is conversion set na lang. Ayan, ito yung kanyang offset kung makikita nyo. Wala pa siyang hindi ko pa nilagyan ng gauge pero yan na yung slot. Maya-maya lalagyan ko na yan. At kailangan lang to kasing na maibigay na sa courier. So ito, yan kung makikita nyo may o-ring siya na dalawa. If ever may problema dyan, medyo maluwag dyan, meron sasamahan natin ng dalawang medyo mataba para talagang fit siya. Tapos, ito nga para hindi siya masyadong mahirapan para sa kanya, mas maganda yung may butas na. Siya na lang bahala mag-shoot. Ayan yung butas. Ayan, makikita niya may butas na siya sa ibabaw. Kaya pag pinasok niya, nabutasan niya yung plenum ng airgun niya, so ilalagay niya na, susukan niya na lang nung pin dito. Hindi ko masyado nilakihan yung butas para hindi duwag. Pupok niya na lang at papasok na yun dyan. So, ayan. So, meron na siyang o-ring para dun sa reserva para dito. In case na mas kailangan itong mas malaki, mas mataba, ayan binigay na natin. So, ito dito, para naman to dito sa kanyang regulator. Ayan, dyan. So, kung makikita nyo, pit na pit yan. And since ito ay meron na rin, isasama ko na lang din to dun sa dalawa na binigay natin para dito sa tangkay. So, nakaset na naman yung regulator na yan. 800 PSI lang para safe talaga yung inyong mga airgun. So, titingnan ko ngayon, mismong pakikiramdaman ko kung okay na yung isa. So, yung ramdam na rin naman, yun, okay na rin, hakap na rin siya. Yan. So, ganito yung magiging itsura niyan. Nasa ilalim yung quick fill. Yan, pangkaraniwan sa foot pump, naisip ko kasi bigla. Sabi ko, bakit, pangkaraniwan sa foot pump, sa ilalim talaga, nanggagaling yung hangin. So, ganun yung gagawin natin sa kanya. Nasa ilalim ang quick fill. So, ganun kung makikita nyo, kahit yung combination, nasa ilalim pa rin. So, yun yung trademark ng foot pump. So, sa ilalim natin siya ilalagay. Yan. So, yun ang biglang naging kung patayo kasi malalaki yung tubo. Kasi kung mapapansin nyo, yung plenum ng foot pump, halos dikit na dikit yan dyan. Dikit na dikit siya dito. So, konti lang yung pagitan niya. Pag doon mo nilagay, medyo sikip. Tapos andun pa yung gauge niya. So, ganito yung gagawin natin. Sa ilalim, yung quick fill. Yan, dyan, wala tayong kasabit-sabit dyan. So, ayan. At, pakita na lang natin kapag nilagyan na natin ng, so, ayan, ilapat na lapat yan. Tsaka tuwid na tuwid yan. Talagang, yung pagmasin dyan, masela na tayo ngayon. Kaya, ayos na natin. So, ito yung reserve niya na, pero dito lang sa o-ring na nakalagay, so okay na siya. So, yung ilalagay natin na gauge, andito, pakita ko lang. Ito, 3,000 PSI, so 800 PSI lang yung output, so wala pang 1,000 yan. So, nandito yan, yan. Below doon sa green. Yan. Kung makikita nyo yung 1, 2, 3, 4. Yan. Hanggang doon, malapit sa mas malaking guhit na itim. Yan, yan dyan. So, yan ay dito natin ilalagay. Hindi ko napakita kung paano ko ilalagay ito. Kung paano natin ipipit yan dyan. Kasi, yan lang ang gagamitan natin ng tools na socket wrench.
Kasi yan, ay permanent naman yan. Hindi naman yan mini-maintain. Sa experience ko, pag nailagay mo yan ngayon, nagme-maintain ka na ng airgun mo, hindi pa tinatanggal yan kasi naka-fix siya dyan. Hindi mo siya, alisin mo lang to kapag nasira na yung gauge, yung hindi na siya nagpa-function. So, doon na. Pero matagal yun, mauuna lahat yan. Mag-maintain ka ng mga o-ring, dito, matagal masira to. Unless ilubog mo sa tubig. Yung pag-testing, paglulubog sa tubig, wala na akong problema. Palagi natin ginagawa yun, ng mga nakalipas na pag sa atin, napapasama yan. Kasi mas maganda, ilagay na natin lahat. So, ito yan. Yun. So, yan. May, ganyan siya. Itsura niya pag may gauge. Ayan. Basta check nyo na lang yung video. Noong isa na kinonvert natin mismo na foot pump, escopeta foot pump. Yan, makikita nyo dyan. May video tayo dyan. At maraming tumitingin dyan kasi hanggang ngayon, maraming nanonood dyan. Yung foot pump na kinonvert natin sa PCP. Kaya, eto, lilipad to, papuntang Mindanao. kaya yan, mahilig sila doon sa kasi ang lalaki ng bundok doon sa Mindanao, tsaka magagaling na hunter yung yung mga taga Mindanao. Kaya mahilig talaga sila sa ganitong yung medyo kulang ka sa budget noon. At ngayon may budget ka naman para i-convert siya. Tama pa rin sa hunting, ang ganda. Kasi dadami ang shots niya, tapos hindi siya delikado na mapapasobra ka ng karga. Kasi ito, kahit kargahan mo ng sobra, mapasobra ka ng karga, 800 pa rin yung lalabas doon sa output niya. Yun pa rin, hindi nagbaba. Kasi kaya nga regulator Kapag nasira yung regulator, karamihan nasira ng regulator, ayaw pumasok yung hangin. Yun, yung nagiging sira niyan. Ay, yung isa pa, pag nilagyan mo ng hangin, pag tinanggal mo yung coupler nung hand pump, ganyan, sumisingaw siya pabalik. Lumalabas ulit yung hangin. Yun yung mga kalimitan na sira nito. Pero yung masisira siya na magtataas ng output o magiging abnormal ang output, hindi pa po nangyayari yun. Pwede yan, bababa yung output, yun, mababawasan. Pero hindi siya tataas. Hindi po nangyayari yun kasi yung pag nagkaroon ng kalawang, let's say napa-stock, nagkaroon ng kalawang, bababa yung output kasi yung radius niya, lalayo ng konti kasi kalawang yung didikit. So, bababa ang output. Yun yung, hindi siya sa pataas. Ang nakita ko. Kaya ngayon, ang ginagamit natin, ito, isa pang ko sa inyo. Kaya ang ginagamit natin ngayon is yung malalaki na yung M18 by 1.5 na. Ayun, malaki yung dito sa dulo ng regulator. Kasi nakakita ako niyan, yung maliit yung ganito, na naputol. Meron ako nakita. May nag-post noon, hindi naman personal. Nakita ko doon naputol. So, mas maganda yung mas mataba. So, mas matibay. Kung yung maliit na gano'n is matibay na, lalo na yung mas mataba. So, mas matibay yon. So, nandito na lang at maraming salamat ulit sa inyo sa pagtsatsagaan yung manood ng mga videos natin. Sana i-share nyo yung mga videos natin para makalayo-layo naman. Kasi tagal na tayo gagawa pa isa-isa, ganyan, konti lang viewer natin. Kasi hindi man tayo sikat. kaya pinapakita ko rin. Para makalayo yung videos natin. Ayan, makita nyo. Ito nga pala ay naka-anodize na. Maganda yung anodize na natin niya kasi pinag-aralan ko na maigi kasi revival talaga to. Ayan, pagbabalik natin, maayos na yung gawa natin. Kagaya ng mga ginagawa natin na PCP. Yan. So, nandito na lang. Kita-kita ulit tayo sa sunod.